Ibabalik lang natin, hindi ka congressman, ikaw ay talunan, nagawan ka lang ng kwento na ipanalo ka. Alamin natin dito. I therefore would like to walk out of the hearing right now. Nako po, style mo, unggoy. Ang inyong paghahain. Bakit ngayon at hindi February 6? Please, pakiklaro lang as Kita nyo? Well, yun na nga po, no? I have similar manifestations, Madam Chair. Thank you. Thank you, Honorable Ko. Now we will be listening to the comments of the members of the Justice Committee. Madam Chair, The Honorable De Lima. thank you. I think it's unnecessary because there is a presumption of authenticity of signatures unless someone or anyone questions it. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama na andito na naman sa Good Sang Babalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Natatawa ako dito kay Boy Tartar. Boy Tartar, dinurog ni Atty. Guanzon. Round 2, pinagtanggol si Senator Padilla. Nako ho, ito hong usapin ngayon. Kasi ngayong unang araw ng paghahain ng, ano ba tawag doon? Ng mga ebidensya patungkol dito sa impeachment ni Bongit. Akalain nyo nag-walkout ang mama? Pwede pala yun. Okay, Bibi Sara, antindi nyo magtatanong-tanong, antindi nyo bumatikos, pero dito, parang natatawa kayo at parang ang saya-saya nyo. Ganyan nyo lang nilalaro ang impeachment complaint ni Bongit? Ganyan ba? Actually mga kasama, ang pangit ho ng mga birada nila ngayon. Parang walang bahala lang sila na ang taong bayan gustong malaman yung mga usapin patungkol dito sa impeachment. Kaso nga lang, ganun sila ngayon kung paano laruin at usap-usapin pa. Pwede palang mag-walk out. Diyos mio Marimar. Unahin natin dito kay Boy Tartar para maganda-ganda. Ano yung birada dito kay Boy Tartar? Kilala niyo si Boy Tartar? Pag tumawa, puro tartar ang ngipin. Ito siya. Self-proclaimed political analyst ng mga inindor sa halalan ay OLADS. Ito, dati to mahilig din to sa mga kalsada. Nagsisigaw-sigaw. Nung tumanda na, ito na, political analyst na kakuno. Matindi, no? Ano kaya ang mga kaalaman nito? Ang alam ko dati, mahilig to doon sa mga sa mga puno-puno eh. Ngayon, ito na, ganda ng ngiti mo, boy! Nakakaasar ka lang. Alamin natin, sa balita na to. Sa tuwing nagbabanggaan ang opinyon at kapangyarihan, lumilitaw kung sino ang handang tumayo sa gitna ng liwanag at sino ang mas komportableng manatili sa Tama. anino. Hindi ito usapin ng pagiging sikat o matalino sa kamera, kundi ng bigat ng paninindigan kapag may tunay na epekto sa buhay ng tao. Sa panahong mabilis ang husga at mabagal ang pananagutan, muling sinusukat ng publiko kung alin ang boses na may laman at alin ang ingay na paulit-ulit lamang, habang ang politika ay patuloy na hinahamon ng realidad sa lansangan. Isang mahabang palitan ng salita, patutsyada, at paninindigan ang umalingaungaw sa pampulitikang espasyo matapos magsalita si Senador Robin Padilla. Yan yung binigyan niya ng kulay. Di ba niya raw pangit, basta merong ewan ko dito. Kahit naman na pangit ka pa rin. Kahit naman pangit ka, wala pa rin utak, wala pa rin ulaman yung utak mo. Dito na ako kay Senator Robin. Di ba? Artistahin. Artista talaga. Tapos, may paninindigan kasi Duterte pa rin siya hanggang ngayon. Ikaw, wala ka nang toothbrush. Kumakabanat ka pa. Para ka lang pamunas ng puwet ni si Senator Robin Padilla. Kaya magtitigil-tigil ka. Hindi ka gustuhin ng taong bayan. Hindi ka nakakatawa! Ito ay laban sa sunod-sunod na komentaryo ng self-proclaimed political analyst at dating self-proclaimed, presidential advisor na si Ronald Lamas. Isang banggaan na nagsimula hindi sa personal na banat kundi sa tanong ng pagod, pagtitimpi, at kung sino ba talaga ang may karapatang magdikta ng pamantayan sa politika.
Nagugat ang lahat sa pahayag ng asawa ng senador na si Mariel Rodriguez Padilla sa panayam sa Julius Babawan Club, Tingnan, Tartaro. kung saan inamin Diyos ko po. Ang dami mong pera, ang dami mong sinasahod sa mga amo mo. Hindi ka makapagpa-cleaning ng ngipin mo. Nakakahiya ka, boss, amo, manager. Baka mabaho rin yan, sabi ni Aling Ledesma, ha? Kung ito katabi ko, pandidirian mo. Ha? Diyos ko po. Huwag pa. Diyos ko, maraming dental clinic dyan. Hindi ka uubos ng 20,000 dyan sa ngipin mo. Malinis na yan at press na press pa. Kung gusto mo naman, ipabinirs mo na lang para maganda. Kaysa naman tingnan mo, yung mga nakakasalamuha mo, nakapares mo mga unggoy, baka layuan ka. Bakit? Yung smile mo, hindi ka akit-akit eh. Hindi pang close up, hindi pang toll gate. Baka nakapag-endorse pa tayo, mali. Hindi pala sa mga toothpaste, nakikita ang ngiti mo. Parang puro bulok. niyang may mga pagkakataong napapagod na ang senador dahil sa walang humpay na batikos at sa umano'y pagkuha sa kanyang mga salita nang wala sa konteksto. Kaya nga Dahilan upang Kaya pinagtatanggol na rin si Senator Robin dito eh. Dahil akala mo to may alam. Dati ka lang naman din nagsisigaw sa kalsada. Ngayon, maganda ang sahuran siguro. Sabi ni Aling Ledesma, mabilis na promote. Ayaw na sa kalsada, gusto na sa stream media na. Buti talaga tinatanggap ka ng stream media. Samantalang, eto na. Dito na tayo mawiwindang. Bakit parang ang saya-saya nila? Dito sa impeachment complaint ni Bongit, parang, nilalaro lang nila, no? Pero, gigil na gigil ang mga taong bayan sa inyo. Lalong-lalo na may pasigaw-sigaw ka pa. I just want to walk out. Unggoy, sabi ni Aling Marie. Ginawa mo ba yan kay Bibi Sara? Hindi. Bumabanat ka ng bumabanat na gusto mo ma-impeach si Bibi Sara. Ngayon, gusto mo mag-walk out? Hindi dapat Abante ang apelido mo. Ikaw ngayon si Atras. Diyos mio, Marimar. Pasok nga natin to. Ano yung mga... Nagtatawanan pa sila eh. Nakadismaya itong mga ito. Dapat, sa bagay, magkakampihan. Wala tayong magagawa. Diyan Saka nga pala, talo ka pala ha. Ibabalik lang natin. Hindi ka congressman. Ikaw ay talunan. Nagawang ka lang ng kwento na ipanalo ka. Alamin natin dito. I therefore would like to walk out of the hearing right now. Nako po, style mo, unggoy. The manifestation is noted. Nakita We mo, have concluded. Nagtatawanan yung mga kasamahan niya. Yung manifestation, noted na raw. So anong action dyan kung halimbawa nag-walk out siya? Meron pa bang magtutuloy niyan? So patatagalin ba ito? Kasi February 2 hanggang 4, yung mga ebidensya ilalatag. Parang kwentuhan lang dito, no? Ito ba inaasahan nyo sa impeachment ni Bongit? Parang, agoy! Parang may masabi lang. Ano kaya sasabihin ng mga nag-file? The determination in form of both. What Congressman Chua has raised a moment ago is important. Now, we are not talking about any fast rules here. Every member of this House. Kita nyo, parang baligtad sa mga sinasabi nila kay BP Sara noon eh. Dapat ma-impeach si BP Sara. Dapat panagutin. Ito dito naman, hindi nila kailangan ng fast rules. Ano raw kailangan nyo? Parang masabi lang na impeach si Bongit, ganun ba? Wow! Huwag nyo kaming lokohin. Has the right to question. Whatever the question might be, Madam Chair. Therefore, the question of Congressman Chua should be tackled. Number 2, I also object on the argument raised by Congressman Rodriguez. Ano daw yon? And number 3, Madam Chair, nakita ko po dito, in-exhibit nila yung competent evidence of identity. Pero wala po dito yung documents if they are indeed taxpayers, Madam Chair. Ano kinalaman ng taxpayers? Ini-impeach lang naman yung amo mo. Ano kinalaman taxpayers? Bakit tinanong mo ba yan nung ini-impeach si BP Sara noon? Di ba nagmamadali nga kayo sa pirmahan? Di ba? Tapos maggaganyan-ganyan ka
at questionin mo kung baka taxpayer ba yung nag-file ng impeachment case laban sa amo mo. Nakakagigil ka, boy. Oo, nakakagigil kayo. Naitanong mo pa yan? Ha? Kung taxpayer, lahat ng tao sa Pilipinas na bumibili, ultimo, sigarilyo, ultimo candy, nagbabayad na ho ng tax yan. Akala ko matalino ka. Saan ka ba nag-aral? Hindi mo nakuha yun. Lahat ho yun, taxpayer, kung itinatanong mo. Kung simpleng bibili lang sila ng gamot na may resibo, o either wala ng resibo, nagbayad na ho sila ng tax. Sumatotal, taxpayer po ang mga taong yan. Tuloy! Sapagkat nakalagay sa endorsement, Ah, they should be taxpayers. Therefore, I question if all of these 36 complainants are actually taxpayers. hindi mo na-gets yung sinasabi ko? Nakapwesto ka dyan, hindi mo alam na mga taxpayer niya, mga 36 na yan. Para mag-walk out ka lang at sabihin mo na, oo, na taxpayer ba? Ha? Kung hindi, mag-walk out ako. Ganon? Sinimplihan nyo lang ang mga script? Huwag naman. Kayo. Alalahanin nyo kayo. Pag kayo ay bumili sa isang store na may resibo, kahit wala kayong trabaho, nagbabayad na ho kayo ng buwis. Nagbabayad kayo ng tax. Bakit? Ano ba yung resibo? Di ba meron ng 12% tax? Gamitin mo naman yan. Meron ba? Meron? Nakakarindi lang, mga kasama. Kung taxpayers yan, Mm. dapat mag-submit ng document yan dito. Diyos Kasi like ko po. taxpayers. Kita mo? If indeed wala, therefore, Galing ng script nila, no? insufficient. Pag ang sinagot ito ng mga batang matatalino, masusupalpal. Oo. Bakit ho? Hindi ho ba kami taxpayer? Kami ho ay bumibili sa mga store, department store. Nagbabayad ho kami. Ando resibo. May VAT. Diyos ko po. Agoy. Taga Maynila. Anong district ba ito? Ganito ba yung boss nyo? form na pinapaliwanag dito. And therefore, Madam Chair, I object. The chair declares the Masa et al. Complaint sufficient in form. Nakita nyo? Sabay ngiti. Wala nang mangyayari dito sa complaint na to, sa impeachment nito ni Bongit. Magsasayang lang kayo ng pondo na naman. Dahil papalamunin na naman kayo dyan, morning breakfast, kung may morning pa, lunch, may snack pa. Wow, sarap. Diba? Pondo ng ano yan, ng kamera, ang ginagawa nila. Madam Chair, The Honorable Abante. it is very clear that there is insufficiency in form. Very clear po yan. And I'm so glad for the rest of those, my colleagues that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money. Kayo ang nag-waste ng people's money. Bakit? Walang mangyayari dyan sa usapin na yan. Pero, may papakita akong video sa inyo. Right. Eto na sila. Pagdating kay BP Sara, dito sila magaling sa impeachment ni BP Sara. Wala pang asais ng Pebrero, nag-file na sila. Alamin natin. Magandang umaga, Manong Ted, DJ Chat sa ating mga taga-subaybay. Oo. Magandang araw. Eto yung nagsasalita dito, ito din yung nag-file ng impeachment, sila rin yung nag-file ng second impeachment kay Bongit. Pero dito sila nanggigigil ngayon kay BP Sara. Okay, kuya, kasi nga ngayon mainit-init pa itong inyong paghahain. Bakit ngayon at hindi February 6? Please, pakiklaro lang. Kita nyo? Well, yun na nga po, no? Naobliga tayong mag-file ngayon dahil nga sa pagkakaintindi natin ng binago na namang rules ng impeachment dahil dito sa Supreme Court ruling, ang one-year bar ay noong pang January 15, 2020. Ito na naman ang script dito. Salamat at nag-file ka. Okay yan, goods yan. BP Sara,
wala na naman yung pangalawang complaint sa'yo. Kasi hindi nila sinunod yung Supreme Court ruling. Kahit anong paliwanag nito, yung nagsasalita rito, maling-mali. Ano ba sabi ng Supreme Court? Ano ba sabi ng mga magagaling na mga abogado? 'Di ba? May 1-year bar rule bago ka magsampa ng panibagong complaint. So since pinasok nyo yan, basura na naman yan. Thanks at ginawa nyo yan. Ha? Tuloy. fix natapos dahil nga sa bago na namang kautusan ng korte, ang reckoning nila kung kailan na-trigger yung 1-year bar ay noong hindi raw naisama ang first 3 complaints sa tinatawag ng Order of Business as of January 14, 2025. At dahil daw hindi nila isinama yung first 3 complaints, the 1-year bar was in effect at hindi na pwedeng magkaroon ng 4th impeachment complaint. So, doon lang po, ang pinagbabatayan natin, very clear na sa interpretasyon ng korte at sa ginawa nilang bagong rules, January 15, 2026, natapos yung 1-year bar. So, kailangan na namin mag-file ngayon kasi nga, baka na naman may mangyari na hindi maganda, baka mag-endorse na naman ng maaga at hindi makasama yung mga malalakas na complaint. Ayaw naman po natin na gano'n ang mangyari. Ano ngayon ang laman ng inyong complaint kanato? Meron bang nadagdag doon sa unang mga laman ng articles of impeachment? Yes. Basically po, nag-refile kami ng original complaint natin kaugnay ng abuse of discretionary powers sa paggastos ng confidential funds. Pero may mga naidagdag tayong impormasyon, interestingly from the affidavit of Mr. Ramil Madriaga, na yung timeline Ayan na niya. naman. Sabi na naman papasok na naman nila yung usapin kay Madriaga. Diyos mio, sige, pasok nyo lang na ipasok. Alam na ng Supreme Court ang sagot dyan. Basura, basura, basura ang complaint na yan. Pangalawa, meron na kayong mali. Ipinasok nyo na maaga, dapat asais pa. Ados pa lang, nagmamadali kayo. 1 puntos na yun ng Supreme Court. Pangalawa, wala naman yung tao. Saan ba nanumpa yung tao ng kanyang statement? Nasa oblo yun. Sige nga, kung isasama nyo yung statement ni Madriaga, ang lalabas dyan, chismis. Bakit? Saan nanumpa si Madriaga para makabigay ng statement? Alangan niya, pinasok nyo sa kulungan. Doon kayo gumawa ng mga statement kuno. 'Di ba? Dalawa na 'yon, palpak na 'yon. So, hindi naman mga walang utak ang mga taga Supreme Court. Hindi sila ganun. Alam nila kung ano yung tama sa tama. Kaya lahat ng mga ginagawa nito mga ito, palpak. Lalabas sumatotal niyan 2026 2020 ano na ba ngayon? 2026, 'di ba? Oo. Mga February, mga kalagitnaan, mainit, painit pa ng painit hanggang 2027. Diyan na. Yung buong kalahati ng 2026, 2027, asahan nyo. Andyan na yung sobrang siraan, gagawa na sila ng mga kwento, puro invento mga ebidensya kuno, laban kay BP Sara, andyan na yun, lalabas lahat yan. So ito, punta tayo dito. Kay Tutasin. Diyos ko po, di ka na nahiya sa mga ginagawa mo, Tutasin. Sabi ko sa'yo, sinusuka ka na ng taong bayan, ayaw na sa'yo. Kaya next time, huwag masyado bida-bida ha. Gumawa ka kasi ng eksena na ipapapersona ng grata mo, tapos tsa-tsa na naman. Tsa-tsa! Magsayaw ka na lang kaya ng tsa-tsa. Yun pa, papaburang ka ng taong bayan. Pero ikaw, huwag masyadong bida kasi pumapangit ang imahe mo. Pangit na ka na nga. Pangit pa imahe. Kagaya dito, sinabi, Atty. Virgilio Garcia, retired General FB, may reserve force. Ano sabi niya rito? It reflects his ignorance. Kita mo? Di naman siya abogado. Kita mo katangahan ni Tutasin. Napahiya tuloy ito. Pasok. Kalungkot na siya yung Senate President. Tama. Siya yung nagsasalita ng ganyan. Wala pong respeto sa co-equal branch of government. Number 2, it reflects his ignorance on the subject matter. Hindi naman po siya abogado, hindi po siya dapat nagko-comment ng ganyan dahil 13 po yung mahistrado, 13-0 pa rin po.
wala namang nagbago. At ang sumulat ng desisyon, appointee ni Presidente Pinoy, si Justice Marbit Leonen. Ano na po ang gusto nating ipakita sa buong mundo ngayon? Mga korap yung ating executive, pagkatapos mga pulpul yung ating mga mahistrado. Ano na pong klaseng bansa meron tayo pagka ganyan? Ito sa naging desisyon ng Supreme Court kaugnay po doon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon pinagtibay na nga ng Supreme Court at may mga nilabas na desisyon. Ang umani po ito ng kritisismo mula sa ilang mga public officials, tulad na lamang po ni Senate President Tito Soto. At sabi pa nga niya, imposible na ang impossible yung impeachment now is impossible dream na, attorney. Ano ho ba ang unang reaksyon po muna ninyo dito sa naging desisyon ng Supreme Court at itong naging komento naman po ni Senator Tito Soto? Unang-una po, nakakalungkot na siya yung Senate President, siya yung nagsasalita ng ganyan. Yeah, tama. Wala pong respeto sa co-equal branch of government. Number two, it reflects his ignorance on the subject matter. Hindi naman po siya abogado, hindi po siya dapat nagko-comment ng ganyan dahil 13 po yung mahistrado, 13-0 pa rin po. Wala namang nagbago. At ang sumulat ng desisyon, appointee ni Presidente Pinoy, si Justice Marbit Leonen. Ano na po ang gusto nating ipakita sa buong mundo ngayon? Mga korap yung ating executive, pagkatapos mga pulpul yung ating mga mahistrado. Ano na pong klaseng bansa meron tayo pagka ganyan? Tama. Kasi napakahilig po kasi nating magboto nung itong mga wala namang kinalaman doon sa trabaho basta anyway, that's another matter. Yung ating right of suffrage. Ako po, ang masasabi ko tungkol dun sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment, napakaganda po. Dahil inayos ng ating Korte Suprema yung impeachment. Iniladlad nila ang dapat na approach, inilahad nila kung ano dapat ang pananaw natin sa impeachment. Yung pong impeachment is the only legal remedy of the people para panagutin yung mga matataas na opisyal ng ating gobyerno. Matataas kasi presidente, kasi vice-presidente, mga miyembro ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commission like COMELEC, ng ombudsman, yan po 5 matataas na opisyal na yan, removable by impeachment. Para po sila panagutin kung sila ay nagkaroon ng pagmamalbis sa panahon ng kanilang panunungkulan. Yan. That is the only remedy. Ngayon, ang gusto po kasing mangyari ni Tito Soto at ng kanyang mga kaalyado manatili doon sa dating patakaran na magulo. Yan na. Hindi tama ang approach doon sa impeachment. Ano po? Yung impeachment po kasi nung araw nakahugalian natin, tinitingnan natin yung 1-year bar rule. Kailangan mapatid-effect natin ito para defeat yung remedy, para ma-defeat yung purpose. Pag dinefeat po natin yung purpose, the only remedy of the people para mapanagot yung mga nagkasala, katulad ngayon, napakamalawakang nakawan. Hindi po maaaring walang managot dito na mataas na opisyal dahil hindi po mangyayari yung mga nangyari, lalong-lalo na yung ating Pangulo na pinakapuno ng ating ehekutibo, hindi magpapaliwanag paano nakalusot kayo yan. Marami pong ganong bagay. Kailangan ipaliwanag ng Pangulo, ganito kasi ang ginawa ko. Bahala na yung Senado, yung 24 na senador na humusga kung siya nagkamali o hindi. Ayun na. Doon na lalabas kung merong ginawang kalokohan ang isang nai-impeach. Samantala, panoorin natin yung pagsasagutan ng mga kongresista. Ano ito? Kasama sa script ba ito o talagang nagkainitan dahil saan? Sufficient inform.
Now we shall proceed to our determination of sufficiency in form What? of the Masa et Lalaro na al. sila. complaint. May we request the endorser to manifest their respective positions. The Honorable Elago. Yes, Madam Chair. With regard to the determination of sufficiency in form of the Marcos impeachment complaint filed by Masa et al., based on our rules of procedure in impeachment proceedings, there are two important questions to be asked. Number one, is the complaint verified and endorsed properly? And second, is the complaint subscribed and sworn to by the complainants before a notary public? The answer to both questions is yes, Madam Chair. So it is the position of this endorser, these endorsers, that this verified complaint filed by Masa et al. Is sufficient in form. Thank you, Madam Chair. Thank you, Honorable Elago. We would like to acknowledge the presence of the Honorable Milagros Aquino Magsaysay. For the guidance of everyone, the committee is counting the vote of only the members and the ex officio members and those who, the non-members who were deputized. Again, Naku, may ganun justice pa. members, ex officio members, and non-members who were deputized by Dapat wala na yung deputize kasi lalamang din kayo dun eh. ex officio members. That's for the guidance of all the members. Naku. We have concluded on the manifestation of position of the Honorable Elago. May we hear the manifestation of the two other endorsers? Madam Chair, The Honorable Tino is recognized. I have the same manifestation, so that will suffice as far as Thank I'm you. concerned. Thank you. I have similar manifestations, Madam Chair. Thank you. Thank you, Honorable Ko. Now we will be listening to the comments of the members of the Justice Committee. Madam Chair. may The I- Honorable Janice Digamo is recognized. Madam Chair, as stated in the endorsement of the impeachment complaint, there are 36 Filipino citizens who filed the complaint composed of leaders and members of different organizations from the marginalized and underrepresented sectors. So it is my humble submission that the impeachment complaint filed by Lisa Masa and 35 other complainants complies with the requirement as to who can file an impeachment complaint. Under the Constitution and the House Rules of Procedure in impeachment proceedings, an impeachment complaint may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof. As to the personality of the respondent, the President is among those listed as impeachable officers under Section 2, Rule 11 of the 1987 Constitution. It states that the President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office on impeachment. This constitutional provision is reiterated under Section 1, Rule 1 of the Rules of Procedure in impeachment proceedings by the House of Representatives. Thank you, Madam Chair. Ano sagot? Thank you. May Ah. we hear from any other member? Madam Chair. The Honorable Po is recognized. Madam Chair, I want to bring up 2 points in terms of the form. First and foremost, I want to point out that as stated by... Honorable Po, kindly speak closer to the microphone. Sure. Madam Chair, so I would like to point out 2 points. First and foremost, as stated by a Congresswoman, Sara Ilago, they did actually have their complaints signed and verified, and to make sure that this is true and correct based on their personal knowledge or based on authentic records po. And this is not filed, to be clear, this is not filed to harass or cause any unnecessary delays. This is also important in verifying the documents. Second point that I want to bring up, and this is something that I think our fellow Filipinos should also take note of when it comes to our rules. Importante at mahalaga na meron tayong miyembro ng Kongreso na mag-endorse po dito sa complaints. Dito sa Masa complaint, we have Representatives Tino, Sara Ilago,
and of course Congresswoman Ko as the endorsers, making it a proper endorsement. This endorsement was also filed on January 26, 2026, and it was subscribed before the Secretary General, meaning she was present during this filing. And these are all important provisions which make it a verified document. And I would like to point out that in terms of the form, these seem to be all complete. Thank you, Honorable Po. Other observations from the members? Honorable Chua? Ayan na. Thank you, Madam Chair. Ayan Madam na siya. Chair, we've been talking about verifications and oath. But hindi naman po natin pinapa-identify yung signature. So I think that is very important because maybe later on, baka biglang itanggi yung signature. May I ask, Madam Chair, if the complainant or complainants are present in today's committee? Magaganyan-ganyan, hindi ka umubra kay kay Yorme. Diba? Teklup ka kay Yorme. Tapos, ayan ka na naman sisimula ka na naman Hearing? Madam Chair, The Honorable De Lima? thank you. I think it's unnecessary because there is a presumption of authenticity of signatures unless someone or anyone questions it. Then it becomes an issue, then that would necessitate He is asking questioning na. the affiant or the signatory to confirm or not his or her signature. So that is unnecessary. And Honorable Chua? Yes, but I think that is very important. Why? Because we are talking here Mag-away kayong dalawa. the sufficiency in form. And one of the very important in the form is the signature itself. Otherwise, baka later on biglang itanggi, paano po yun? And in fact, there are several instances na sinasabi, hindi kanila yung signature. So have we also invited the notary public? Wala rin naman po dito yung notary public para mag-verify na humarap po sa kanya talaga yung tao. So if we are talking here of sufficiency in form, hindi po ba ito mahalagang tanong din? But of course, I will submit to the wisdom of the body. The Honorable Suntay? yes, Madam Chair, I think that would be simply answer the complainant who also endorsed the verified complaint for impeachment of present. And Tama nga naman. they actually sponsored it. So, Ayan, nakakampi natin yan si the Congressman authenticity of the Suntay. signature is easily verified by While- just asking them. And because they're present, I believe that they're affirming that it's their signature. While we recognize the point of the Honorable Chua, let it be known that only the members and the endorsers were invited in today's hearing. As mentioned earlier by the Honorable De Lima, the determination of form and substance are preliminary. The hearing proper will be happening on the later part of our proceeding after we have concluded on the determination of form and substance. No? We recognize the significance of the opinion and observation of the Honorable Chua, but nevertheless, let us confine ourselves to what appear in the impeachment complaint. Madam Chair. Madam Chair. The Honorable Rodriguez? Yes, the complaint of Masa et al., my good friends, former Congresswoman Masa and also Congressman Casino, is not sufficient in form. Sige, If you read- ipaglaban mo. The complaint, Ayan it is not a verification after the complaint, but a jurat. It says subscribe and sworn to. Tama. This is not the verification that is required under the Constitution, under our rules. Can you kindly take a look? Can you show there? Yeah, may The we end request of the the complaint. Secretariat to flash It the is a complaint? jurat, subscribe and form. There's no statement here about a verified complaint. Bakit parang alam na nila, no? Yung mga usapin, no? Can you flash it to the monitor? Sige daw. Madam Chair, the copy that I have. The and I Honorable guess- De Lima? Sorry. Thank you, Madam Chair.
The copy that I have, and I guess the other members, Ayun, We have nagbabasa that. na We sila have ng that. script, ah. really contains a verification page. Kindly speak closer to the microphone. I see that there is a verification. verification page alleging the necessary facts there in accordance with Meron. Section 3, Rule 2 of the Rules of Procedure in Impeachment Proceedings. That it is the complainants read and understood the contents thereof, and that the most important, the allegations therein are true and correct of our personal knowledge or based on authentic records and documents. That is the needed allegation or averment in a verification. The number 4 and number 5, not necessary anymore. It's actually required in the certification. So if it's a verification and certification requirement, then we can consider number 4 and number 5. But for purposes of verification under the rules, it's only about that the allegations are true and correct of our personal knowledge or based on authentic records and documents. I see it here. Pahiya si Chua. Ano ngayon? Hindi natin sa kinakampihan sila. Sige, mag-rumble kayo. Huwag nyo lang isasali si BP Sara sa mga bangayan nyo. Yan, kung gusto mo impeach nyo na. Kaso may tagapagtanggol. Andun si Wawa, andun si Jubante, andun sila lahat. O kaya kung umabot sa video na ito, huwag mo kakalimutan. Like, share, subscribe. Hanggang sa muli, bye-bye!